Naranasan mo na bang humarap sa timo o kahit sa pamilya mo, sa kahit sinong umaasa sa'yo, tapos pakiramdam mo ang labo ng daan sa unahan, yung tipong lahat ng plano mo, lahat ng strategy, parang biglang kulang. Sa mga ganyang panahon, madalas ang nasasabi lang natin yung mga pampalubag loob, di ba? Pero ayon sa mga materyales na binabasa natin, ang tunay na leadership, lalo na sa gitna ng unos, ay hindi tungkol sa matatamis na salita. Tungkol ito sa isang bagay na mas malalim, pag-asa. Okay, para sa usapan natin ngayon, bubuklatin natin tong mga sipi mula sa isang aklat tungkol sa hope-led leadership. Ang misyon natin, himay-himayin talaga kung bakit ang pag-asa ay hindi lang, alam mo yun, isang magandang opsyon para sa isang leader. Sinasabi rito na isa itong moral at espiritual na responsibilidad. Okay, simulan na nating himayin to. At sa tingin ko, ang pinakaunang dapat nating gawin ay linawin muna kung ano ba talaga ang pag-asa ayon sa mga tekstong ito. Kasi madalas at siguradoong naririnig mo rin to, na pagkakamalan siyang optimismo o yung tinatawag na positive thinking. Pero ayon sa source, napakalayo ng pagkakaiba. Ang optimismo, parang ano yan umaasa yan sa magandang sitwasyon. Pag maganda yung datos, optimistiko ka. Pag pangit, biglang wala na. Samantalang yung pag-asa, ayon dito, nakasandig sa isang bagay na mas matatag. Kahit gumuho pa lahat sa paligid mo. Eksakto. Ang optimismo kasi psychological. Ang pag-asa sa pagkakadefine dito ay theological. Nakatali ito hindi sa ebidensya ng paligid mo, kundi sa katangian ng Diyos. Dito napapasok yung isang metaphor na talagang tumatak sa akin. Sabi sa source, yung optimismo, marupok. Bumabagsak yan pag negatibo na yung ebidensya. Pero ang pag-asa matatag. Bakit? Kasi hindi ito nakabase sa tsansa, kundi sa pangako. At inihahalin tulad nga ito sa isang angkla para sa kaluluwa, matibay at sigurado, lalo na sa gitna ng bagyo. Sabi nga sa Hebrews, 'di ba, ang pag-asa ay isang angkla. At pag inisip mo, yung angkla hindi naman para sa kalmadong dagat yan, no? Tama, para talaga sa bagyo yan. Para sa bagyo. Hindi nito pinipigilan yung bagyo, pero pinapanatili kang matatag sa gitna nito. Magandang punto yan. At yung mahalaga dyan, hindi itinatanggi ng pag-asa ang realidad ng paghihirap. Kinikilala niya yon. Binanggit nga sa source yung sinabi ni Jesus sa John 16:33. Sa mundong ito, magdaranas kayo ng kapigian. Pansinin mo yung salita ha, hindi baka. Ang sabi, magdaranas. Isang katiyakan, pero hindi doon nagtatapos, may kasunod. Lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So ang pag-asa, hindi ito nagsasabing huwag kang mag-alala, magiging okay ang lahat. Okay. Ang sinasabi nito, ang Diyos ay tapat, kahit hindi maging okay ang lahat ayon sa inaasahan mo. Isa siyang paninindigan, hindi lang isang emosyon. So hindi ito yung toxic positivity, 'di ba? Yung parang pilit kang ngumingiti kahit nasusunog na yung bahay. Ito yung pagkilala na oo, nasusunog nga yung bahay, pero may tiwala ka sa pundasyon na mananatiling buo. Yung salitang Hebreo para sa pag-asa ay tikva. Ang literal na kahulugan nito ay parang isang lubid o isang tali. Isipin mo, isang bagay na nag-uugnay sa iyo ngayon papunta sa isang pangako sa hinaharap. Hindi lang sa basta hiling, isa siyang matibay na koneksyon. Kaya pala ang ganda ng koneksyon sa angkla. Yung tikva, yung lubid na nakakabit doon sa angkla. Kahit hindi mo nakikita yung angkla sa ilalim ng dagat, alam mong nakakapit yun dahil sa tensyon ng lubid. Ganoon na nga. At dahil sa bigat at kahalagahan ng pag-asang to, tinatawag ng source yung kabaligtaran niya, yung panghihina ng loob bilang isang silent epidemic sa leadership. Yan. Yan yung parte na medyo nanayo yung balahibo ko kasi hindi lang daw ito personal na kahinaan o simpleng pagod. Ang sabi, isa raw itong leadership failure. Ang seryoso nun. Dahil kapag nawala raw ang pag-asa sa isang leader, sumusunod na raw ang pagsuway. Parang domino effect. Titigil yung mga tao sa pagkuha ng panganib, titigil sa pananalangin ng may tapang, titigil sa paniniwala. At nagbigay ito ng mga halimbawa mula sa Biblia na talagang nakakatakot. Kahit sa mga greats, nariyan si Moses na bumagsak sa bigat ng responsibilidad sa ilang. Sinabi niya sa Diyos na hindi na niya kaya.
O si Elijah, itong grabe. Matapos harapin ng 450 na propeta ni Baal sa Mount Carmel, isang napakalaking tagumpay. Nagtago siya sa ilalim ng puno at hiniling na mamatay na lang. Teka. Nakakagulat yung example ni Elijah. Kakagaling lang niya sa pinakamalaking panalo ng buhay niya, tapos biglang gusto na niyang sumuko. Yan ba yung sinasabi ng source na silent epidemic? Na kahit sa pinakamatagumpay na leader, pwedeng umatake yung panghihinaan ng loob pag hindi binantayan? Parang spiritual burnout? Yun mismo yung punto. Ang panghihina ng loob, mapanganib yan. Kasi hindi siya bigla ang dumarating. Dahan-dahan. Unti-unti, sa labas, parang okay pa yung leader. Pumapasok pa rin sa opisina, nagmi-meeting, pero sa loob, nabawasan na yung imahinasyon. Nagsasalita pa rin ng tama, pero wala nang pag-asam sa mga salita. Parang manager na lang siya, hindi na leader. At dito kumukonekta yung isang talata sa Proverbs, kung saan walang kapahayagan ang bayan ay sumasama. Pero idiniin ng source yung orihinal na salitang Hebreo para sa sumasama o perish na para. Ang ibig sabihin nito ay dahan-dahang pagkakalas, pagkawala ng disiplina, pagkakawatak-watak, hindi isang biglaang pagsabog. So parang isang team na dati all-in, masisigla, tapos unti-unti, mapapansin mo na lang parang wala ng gana, may nag-uumpisa ng mag-quiet quitting, hindi na sila nagvo-volunteer, hanggang sa yung dating masiglang kultura, naging transactional na lang, dahan-daharang pagkakalas. Yan ang perpektong modernong paglalarawan. Isang komunidad na unti-unting nawawasak kasi hindi na nila alam kung para saan pa sila bumabangon sa umaga. Kaya yung kakulangan sa pag-asa sa isang leader, hindi lang yan personal na problema, isa yang krisis ng buong organisasyon. Okay, eto yung isang ideya na talagang nagpabago sa pananaw ko. Kasi palagi kong iniisip na ang pag-asa ay isang uri ng paghihintay. Yung tipong maghintay lang tayo ng may pag-asa. Medyo passive, di ba? Pero sabi sa source, at binigyan to ng matinding diin, ang pag-asa sa Biblia ay hindi kailanman pasibo. Ito raw ay pananampalataya na kumikilos, hindi ito pag-upo at maghintay na bumuti ang sitwasyon. Eksakto. Ito ay pagkilos na may tiwala kahit hindi pa malinaw ang lahat. At yung mga halimbawa sa source, grabe. Isipin mo, si Noah, pinagawa siya ng arko bilang tugon sa babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita. Walang ulan, walang weather forecast, walang ebidensya. Salita lang ng Diyos ang meron siya. Ang pag-asa niya, hindi pag-uupo. Nagpakita ito sa anyo ng martilyo at pako sa loob ng maraming dekada, may kasamang pawis. Oo nga. At si Abraham na umalis sa bayan niya nang hindi alam kung saan pupunta. Mapa ang kailangan niya, pero pangako lang yung natanggap niya. Ang pag-asa niya, yun yung nag-udyok sa kanya na mag-empake, iwanan lahat at maglakbay. Kaya, para sa iyo na nakikinig, lalo na kung nasa leadership position ka, ito yung hamon. Madalas, ginagawa nating dahilan yung paghintay ng katiyakan para hindi kumilos. At may isang napakatinding parirala sa source, ang paghihintay na ito ay maaring paralysis masquerading as prudence, pagkaparalisa na nagpapanggap na pag-iingat. Ang tindi niyan, paralysis masquerading as prudence, pero paano mo malalaman yung pagkakaiba? Kasi 'di ba, maganda namang mag-ingat. Bilang leader, hindi ka dapat basta-basta sumusugod. Baka naman yung pagiging hopeful mo maging reckless. Saan yung linya? Magandang tanong yan. At yun mismo yung tinitimbang ng source. Sabi rito, ang pagkakaiba ay nasa layunin. Ang tunay na prudence o pag-iingat, nag-aaral ng risk para makakilos ng tama. Ang layunin niya ay pagkilos. Sa kabilang banda, yung paralysis, ginamit niya yung risk para bigyan katwiran ang hindi pagkilos. Ang layunin niya ay manatili. Ang pag-iingat ang tanong, paano tayo makakatawid dito? Ang paralysis ang sabi, masyadong malakas ang agos, dito na lang muna tayo. Malinaw. So ang tunay na pag-asa, nagbibigay daan yan sa pagsunod sa gitna ng kawalang katiyakan. Ito ay tungkol sa paggawa ng susunod na tapat na hakbang kahit hindi mo pa nakikita yung buong hagdanan. Yun na nga, at dito na tayo papasok sa pinaka-practical na bahagi. Oo nga.
So paano ito isasabuhay? Maganda lahat ng teorya. Pero bilang isang leader bukas, anong gagawin ko? Inilalarawan ng source ang isang leader na may pag-asa bilang isang light bearer. Tagapagdala ng liwanag. Ang gandang metaphor na to. Sabi rito, yung liwanag, hindi niya agad tinatanggal lahat ng dilim sa isang kwarto. Ang ginagawa niya ay, ginagawang posible ang pag-usad. Hindi mo kailangang makita yung dulo ng tunnel. Ang kailangan mo lang, sapat na liwanag para sa susunod mong hakbang. Yun daw ang trabaho ng leader. At may 5 praktikal na disiplina itong inimumungkahi para linangin to. At ang salita ay disiplina ha, hindi to basta natural na katangian, pinagsasanayan. Ang una ay gumamit ng mga salitang puno ng pag-asa. Ang mga salita mo bilang leader parang thermostat yan. Itinatakda nito yung klima ng paligid mo. Pwede ka bang magbigay ng halimbawa? Sabihin nating bagsak ang sales for the quarter. Imbes na sabihing, nako ang hirap ng quota, mukhang hindi natin tumaabot, ano ang isang hope-filled na alternatiba na hindi naman, alam mo yon, kasinungalingan? Magandang sitwasyon yan. Ang isang leader na walang pag-asa magfo-focus sa problema. Bagsak tayo ng 20%. Ang isang leader na may pag-asa, kikilalanin yung realidad, pero if-frame ito sa mas malaking kwento. Sasabihin niya, okay team, we are 20% down. This is a tough challenge. Pero alalahanin natin yung challenge na hinaharap natin last year at kung paano natin nalagpasan yun. Anong mga natutunan natin doon na pwede nating gamitin ngayon? Naniniwala ako sa kakayahan nating malagpasan to. Hindi niya tinanggi yung katotohanan, pero itinuon niya yung atensyon mula sa takot papunta sa kakayahan. Sabi sa source, yung pag-asa, lumalago yan kung saan nakikinig muna yung leader bago kumilos, nilalaban nito yung panic. Tama. Ang leader na reaktibo, nagpapakalat yan ng pagkabalisa. Ang leader na sumasangguni muna sa Diyos man, sa core values niya, ay nagpapakita ng tiwala sa isang proseso na mas malaki kesa sa krisis. Pangatlo, at gusto ko to, magkwento ng mga istorya ng pagtubos. Yung pag-aala raw sa katapatan ng Diyos sa nakaraan ay nagpapatibay ng lakas ng loob sa kasalukuyan. At hindi lang to tungkol sa mga kwento sa Biblia. Para sa iyo na nakikinig, isipin mo ang kasaysayan ng pamilya mo, ng kumpanya mo. So hindi lang yung malalaking kwento, pwede rin yung kumple. Sa loob ng kumpanya, halimbawa sa isang meeting, pwedeng sabihin ng CEO, naalala nyo ba nung 2020, nung pandemic, akala natin magsasara na tayo. Pero ito ang ginawa natin at nalagpasan natin yon. Ganun ba yun? Eksaktong ganun. Dahil sa paggawa niyan, lumilikha ka ng corporate narrative of resilience. Pinapaalala mo sa lahat na itong pagsubok na ito, hindi ito yung unang beses na humarap sila sa pader. At may track record na kayo ng paglampas sa mga hamon. Ang pag-alala ay isang makapangyarihang tool. Pang-apat, na sa tingin ko ay napakahalaga sa panahon ngayon, maging modelo ng matigangang pagtitiis. Yung leader daw na nananatiling matatag sa gitna ng pressure na hindi nagpapanik, ay nagtuturo sa iba kung paano maghintay ng may katapatan. Yung kalmadong presensya mo lang, pag-asa na yun. Merong konsepto sa psychology na tinatawag na non-anxious presence. Yung isang leader na kayang manatiling kalmado sa gitna ng chaos, nagiging emotional na angkla siya para sa buong team. Hindi ibig sabihin hindi ka apektado, pero ibig sabihin ang pag-asa mo ay mas malaki kaysa sa takot mo at nakakahawa yan. At panghuli at marahil yung pinakapundasyon sa lahat? Oo, ang panglima ay pangalagaan ng iyong inner life. Ang pag-asa, bumibigay yan pag pinabayaan ng leader ang sarili niyang espiritual, emosyonal at pisikal na kalusugan. Sabi nga nila, hindi ka makakapagbigay ng isang bagay na wala ka. Yung pag-asa umaapaw yan mula sa isang malalim na balon ng tiwala at responsibilidad mong panatilihing puno yung balon na yon. At dito bumabalik yung kwento ni Elijah. Ang galing ng koneksyon, kaya pala kahit yung pinakamatagumpay pwedeng bumagsak dahil baka pagkatapos ng malaking tagumpay niya, naubos yung laman ng balon niya at wala siyang oras na mag-recharge, kaya siya naging vulnerable. Isang napakagandang koneksyon. Ang leadership parang pagbibigay ng dugo yan. Kung hindi ka kakain at magpapahinga, mahubusan ka ng ibibigay. So ano ang ibig sabihin ng ihatnan ito para sa iyo na nakikinig?
Ang pag-asa ayon sa mga materyales na ito ay hindi isang malambot na emosyon. Ito ay isang disiplinadong paninindigan, isang theological na kumbiksyon at isang sagradong responsibilidad mo bilang leader sa pamilya, sa trabaho o sa komunidad. At hindi ito paghihintay, ito ay pagkilos. At para iwanan ka namin, may isang bagay na pagninilayan, may isang tanong mula sa source na talagang tumatak at humamon sa amin. Isang tanong na dapat daw itanong ng bawat leader sa kanilang sarili ng paulit-ulit, siguro sa pagtatapos ng bawat araw. Ang tanong ay ito: kapag umaalis ang mga tao mula sa aking presensya, mas malaki ba ang pag-asang dala nila o mas kaunti? Pagkatapos ng bawat meeting mo, sa bawat interaksyon mo sa iyong mga anak bago sila matulog, tanungin mo ang sarili mo niyan. Dahil ayon sa source, baka yun ang tunay na suatan, hindi lang ng iyong leadership, kundi ng epekto mo sa mundo.